Proverbs 17:14, the start of an argument is like a water leak. So stop it before real trouble breaks out. Ang simula daw ng mga pagtatalo ay parang mga tumutulong bubong o kaya ay mga may crack na mga banga o may crack na mga dam. Sa simula, konti lang yan, pero pag hindi mo naagapan, biglang sasabog yan at lalaki ang damage. Ang maraming problema sa ating mga pamilya, humahaba, nagiging generational pa nga eh. Yung from lolo to anak to apo, magkakaaway yung magkakapatid, mamaya pati mga pamangkin, yung mga magpipinsan, mag-aaway na rin. This is so primitive. Nangyayari yan kasi hindi pinag-uusapan, nakaharap yung may problema. Ang nag-uusap-usap lang yung magkakakampi. So lumalala, dumadami yung kakampi nila. Siyempre, yung kabilang grupo, may kakampi rin, may kumakampi rin. Kaya mamaya, yung away na magkapatid, away na rin na magpipinsan. Mga magkakapatid, pag may away kayo, at pati mga anak nyo at anak ng mga kapatid nyo, yung mga pamangkin nyo at anak nyo yung nag-away na rin, napakalaki nyong pagkukulang at pagkakamali yon. Bakit? Pag may away kayo magkapatid at kinukwento mo pa sa anak mo, ini-influensya mo pa siyang kumampi sa'yo, tapos gagawin din niya yun sa anak niya, inililipat niya yung problema sa susunod pang henerasyon. Wala kayong mga kwentang magulang. Kasi ang ipinapamana niyo sa inyong mga anak at mga pamangkin, awayan, imbes magmahalan, magtulungan, sila-sila to magkakaaway. Gusto niyo ba yun? Na pag namatay na kayo, yung mga anak niyo kaaway yung mga pinsan nila? Pero yung mga magulang na hindi nag-iisip, ang gusto lang kakampi, hindi ang gusto malutas ang problema. Kayo magkakapatid, ibaranggon nyo sa mga anak nyo at pamangkin. Hindi nyo ibinababa sa kanila yung usapin. Mababa ang rank nila eh. Kasi babastusin mo yung kapatid mo para ikwento mo sa anak mo. Babastusin mo yung karanggo mo sa mas nakakabatang henerasyon. Nagtataksil ka dun sa rank mo. Dapat may ranking yan. Usapan niya na magkakapatid. Kayo mga matitinong mga magkakapatid, at marami tayong kilala niyan, kahit may awayan, di nakakarating doon sa mga anak. Pagsasali pa yung anak, Mami, totoo ba inaway ka ni auntie? Ganon. Usapan namin magkapatid anak yan, huwag kang sumali. Ganon. Matino. Yung hindi matinong magulang, anak, napakasama ng auntie mo. Huwag mong kakausapin ng mga pinsan mo. Hindi katinoan yan. Kung meron kayong ganyan, bago kayo umalis dito, magsisi kayo, gumapang kayo palabas. Dahil hindi magandang ipinapamana nyo sa mga anak nyo. Gusto nyo gera-gera? Maraming ganyang pamilya tayo din alam, kaya hindi natatapos ang problem. May mga bata nga nag-iisip, bakit po ang gulo ng pamilya natin? Panahon pa ng mga lolo at lola. Kasi anak, yan ang pinakamaganda namin pamana sa inyo. Away. O sabihin nyo sa akin kung katinoan yon. Pati yung mga kani-kanya ngayong mga asa-asawa no, na walang kinalaman. Sasali sa gulo. This is not good. Remember, respect your rank. Kahit galit ka sa pinsan mo, kapatid mo, hindi nyo pinapababa sa next generation. If you want the next generation to respect yours. So, you need careful attention. You need lots of listening pagka tayo ay lumulutas ng problema. Proverbs 18:13, it's stupid and embarrassing to give an answer before you listen. Dapat nakikinig muna. So by now, nalalaman nyo na siguro mga kapatid kung ang inyong pamilya ay matino or not. Pag nagpapamana ng mga problema sa next generation, hindi kayo matino, I'm sorry. But that's the truth. Pag yung away mo ng kapatid mo, nililipat mo sa anak mo, hindi kayo matino. Hindi kayo naghahanap ng kapayapaan, naghahanap kayong kakampi. Kasi ang gusto nyo lang manalo, which is good. But the highest good, peace in the family. Yun ang highest good. Huwag kayong magpapadeceive doon sa good lang. It's wrong to do what is good when you can do what's better. When you can do what's best. So hindi pa huli ang lahat. Kung sa mga pamilya nyo, marami pa mga gulo, tas kayo itong mga matatanda, ate, kuya, kayo yung lola, huwag nyong sayangin ang nalalabing panahon sa ibabaw ng lupa. Gamitin nyo ang inyong lakas para ayusin ang inyong mga pamilya. Para magpantay man ng inyong paa at tawagin kayo ng batahala. Ano mangyayari? May iniwang kayong kapayapaan, hindi gulo.
Mahirap naman yung inililibing kayo, nagbababag yung mga nakikipaglibing, at maraming ganyan. What a way to dishonor the dead. Pero siguro yung dead may kasalanan din. Namatay na lang siya at lahat di pa niya inayos. Kaya dapat lahat tayo gumagawa ng paraan. Pag nakakita kayo ng pagtatangka, pagkilos, pagsisikap ng member ng family ayusin ang problem, tulungan nyo agad, solve nyo agad yan. Kasi yung namang gagawa ng tama, so solve, pagka nakakita na hindi siya tinutulungan, mamaya, once bitten, twice shy. Magagalit lalo, ayaw nyo, wag nyo. Lalo ngayong titigas sa kanyang loob. Pababaan daw ng loob. Ang konte sa pamilya, pababaan ng loob, hindi pataasan. Palambutan ng puso, hindi patigasan. Pagka mayroong magkapatid, lalo't may edad na, above 30, above 40, na magkaaway kayo na mahigit 2 linggo, pareho na kayong mali niyan, wala nang tama at wala nang mali, pareho lang kayo, at tatanda nyo na. Di pa kayo makagawa ng paraang mag-ayos? Wala kayong maituturo sa inyong mga anak at apo dahil ang nakikita sa inyo, ganong ugali? Wala kayong maipagmamalaki. Kaya dapat pagbabago ng loob, pagbabago ng puso, lalo't lalo ka nakikinig ng mga aralin mula sa Biblia, mga sermon, paakanta-kanta ka dyan, pa-Bible study, tas alam ng anak mo, alam ng pamangkin mo na hindi mo inaayos ang problema ninyo. Ano yun? Palabas? Isang napakalaking show? So we must always be characterized with wisdom. Karunungan. Proverbs 12:18, sharp words cut like a sword, but words of wisdom heal. Ang matatalino daw salita, ang mga salita ng matatalino, pag binibitawan, ang nagiging resulta, gumagaling ang mga sugat ng puso ng kapwa. Eh ngayon, pag nagsalita ka, yung gumagaling na sana, nahiwa mo uli, binuksan mo na naman. Matagal na sanang tapos yung issue, bubuksan mo na naman. Hindi wisdom yun, kamangmangan yun. Kasi ang tunay na karunungan, pag binibitiwan ng salita, ang bunga, pagpapagaling. Pag-amo ng loob ng kapwa, hindi paglayo sa iyo at paging mabangis. Pagkakasundo, hindi pagkakagalit. So by now mga kapatid, no matter how old you are, napag-iisip na natin sana kung matalino tayo o hindi. Kasi hindi lahat ng tumatanda may pinagkakatandaan. Hindi lahat ng nagkakaedad kagalang-galang. Pinagtatrabahuhan yan, you earn it. It is not automatically going with age. It doesn't follow that if you are old, you are respectable. You have to live a life worthy of respect. And when you do that, you become empowered so that you could judge correctly, you could arbitrate correctly, you could leave a legacy of peace. Elders should strive for wisdom, not power show, not power play. Ang tunay na pagkakakilanlan sa matitinong mga matatanda ay yung pagpapakita ng karunungan, hindi yung paggigiit sa kanilang maisipan dahil lang matanda sila at dapat masunod. Mapalad ang mga pamilyang may matitinong elders. Sobra. Kung may lola ka, tiya na matalino, matino, napakapalad ng pamilya nyo. Pahalagahan nyo yung ganung mga kamag-anak kasi yun ang tunay na kayamanan ng lahi. Kung wala, kawawa naman ang pamilya nyo. And most of the time, you might need mediators. Kailangan nyo ng ibang imported na tagapamagitan para lang malutas ang mga problema. If you don't control conflict, it will control you. Do not be in denial. Pag may conflict, dapat pag-usapan, dapat ayusin. O kung mahiyain kayo at ayaw nyo talagang pag-usapan, sa body language, ipakita nyo, gusto kong ayusin ito, gusto kong tapusin ang alitan natin, gusto kong magkasundo tayo, kahit hindi sabihin ng bibig, inabutan mo lang ng pakwan, inabutan mo ng maruya, naintindihan na yun natin. But do something to promote peace, not to promote war.